for sure, mga palangga, ikaw, Marcos Jr., Kuting, Sandro, Lisa, Tambaluslos. Alam kong pinanood nyo napanood nyo na yung revelation o yung Vom 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 bababa ni Senator Amy. Kung nakaka-follow kayo sa akin, sinabi ko sa inyo, may mangyayari ngayong January. Okay? Alam ko na itong speech ni Senator Amy. Pero hindi pa talaga ito yung, kumbaga nag-uumpisa pa lang siya. Okay? Naulinigan ko na ito sa aking puting ahas. Hindi klaro, sabi ni Fort, na magsasalita si Senator Amy Marcos laban, actually yung ipaalam niya sa tao kung ano yung nararamdaman niya ngayon sa administrasyon. Nagpadasal sa Diyos, sabi niya, Panginoon, ilayo niyo po ang kapatid ko sa mga demonyong nakapaligid. Nakapaligod pa nga na isulat dito. Nakapaligid sa kanya. Okay? Jesus, but, okay, yung sinabi niya na ilayo sa mga kapatid, ay ilayo ang kapatid ko sa mga demonyo na nakapaligid sa kanya. Words ko to eh. Ito yung sinabi ko dati kay Kuting, kay Bongbong Kuting, na napapaligiran siya ng mga ahas at mga demonyo. Every single day, lagi ko itong sinasabi. So, ibig sabihin nito palangga, isang malinaw na crystal clear na si Marcos Jr., si Kuting, ay isang under desaya at wala sa kanyang ulirat. Puso ng aking kapatid, ang Pangulo ng Pilipinas, buksan po ninyo ang kanyang mga mata at bigyan niyo siya ng kaliwanagan ng pag-iisip. Gisingin niyo po siya at ilayo sa mga demonyong nakapaligid sa palasyo. Si Lisa. Nakaiyak daw, sabi ni Ipaalala ninyo sa kanya ang pangarap ng aming Ama para sa ating bayan. Maging gabay, sana ang kasaysayang humubog sa aming pamilya. Napakinggan niya ang sumamo ng nakararami. Huwag buyuin ang mga nagtiwala. Huwag sayangin ang pagkakataon. Tayo yun. Huwag na huwag ipaubaya ang bayan sa mga sakim at uhaw sa posisyon. At sa bawat araw ng panunungkulan, laging ihuli ang anuman pansarili. Bigyan niyo po ng lakas ng loob ang bawat Pilipinong hinahamon ng kasalukuyan. Manindigan para sa tama. Labanan ang puwersa ng mga mapanlinlang na umaabuso sa kawalang malay ng pamayanan dahil sa kakatawan ng katakawan sa kapangyarihan. Kami po ay lumililong, itinataas ang aming mga dalangin para sa mas makatotohanang pagbangon at pagkakaisa. Huwag niyo pong pabayaan ang pinakamahalaga kong kapatid, ang taong bayan. Bilang kami pong lahat ay mga anak ng bayan at higit sa lahat, anak ng Diyos. Tahanan ang bansang Pilipinas. Kaisa ng buong mundo sa pangarap ng kaunlaran at biyaya ng kapayapaan. I can deliver that unless it's from God. Exactly. Hindi mo yan masasabi sa isang kapatid mo sa buong mundo. Kung hindi mo nararamdaman yung pighati, yung pangpait, yung pangbubudol sa taong bayan. And I totally understand her at I admire, okay, Senator Amy for doing this, but it's not yet done. Hindi tayo nagtatapos dito. Kasi nandiyan pa sila, binubudol pa tayo. Kasi sinasabi ko, parang vindicated ang lola nyo sa kabila ng pagpapakalat ni Lisa Smugs ng kanyang mga black ops
ng kanyang mga paninira against sa akin na ako ay nagsasalita lamang dahil hindi nabigyan ng posisyon. Paano nga naman ako hindi bigyan ng posisyon, eh hindi naman ako nanghingi at hindi naman ako nag-apply at hindi ako qualified kasi blue passport ang lola ninyo. So, Senator Amy, once a pulboronic, always a pulboronic. You know that. Hindi na kailanman lilinaw ang isip ng iyong kapatid dahil sinunog na siya ng pulburon at alam mo yan mismo. So I think, wag ka nang umasa pa. I have to talk to you straightforward. Wag ka nang umasa pa na ang kapatid mo magigising. Kasi nga, ang pinapaboran niya, look at Mark Anthony Sayarot, for sure naririnig mo, dinadala nila sa kanilang mga state visit. Tapos nahuli na, Senator Amy, pinakawalan pa. So, para sa taong bayan, don't defend your kapatid anymore. Kasi masyado na pong kawawa ang Pilipinas. Senator Amy, mas lalo kang mamahalin ng tao. Sabi ko nga, napakaganda nito sinabi mo. Pero syempre, hindi pa ito enough dahil namamayagpag pa sila. Very brave. Kasi this is very general. Sino yung mga demonyo? You pinpoint, like me. You exposing her brother. This is already an achievement for us. Kasi hindi na lang ikaw, ako, hindi na lang sila Marlica nagsasalita. Meron ng kapatid na nagsasalita. Sabi ko nga, napakahirap sa isang kapatid na magsasalita. At ito, hindi lang naman silang nakakarinig. Buong mundo, even international audience, naririnig ito. And I hope pick up ng international media. Okay, I hope man conference, hindi niya hinarap. Sa halip, si Lagdameo ang humarap. Binigyan ng sobre, ginawang timawa ang mga generals. Binigyan ng pera at binayaran na lang sila. O binigyan ng bonus o whatever. Hindi hinaharap. Binababoy na niyang kapatid mo. So, syempre, alam din namin na concern ka sa kanya. In-appoint, Senator Amy, ng kapatid mo, mga jajimonyo. Acuzar is patuloy na nagla-land grab sa Bataan, ginagamit ang kanyang power, hindi binibigay, hindi ini-endorse yung mga nabiling mga kondominium. Itong mga pinaghirapan ng OFW, ng mga working class citizen na nagpapakahirap, Senator Amy, this, bom, baba mo, kulang pa ito. Kaya we have to eradicate all the hegemonyo na sinasabi mo. It's not enough. Yung speech lang, tapos bibigyan natin ng chance sa kapatid mo. Para sa akin, no way. Enough is enough. Si Sandro Marcos, na nagbumibili ng mga babae sa Congress noong December, na nagyayabang. Yung mga demonyo sa Kongreso. Okay? Na mga kasabot ni Sandro. Binibili ang mga kababaihan, mga artista, binubugaw ng mga kongresista. Ito yung laban ko. Okay? Ito yung laban ko na bawat sektor ng ahensya, mukha ng ahensya, binababoy ng kapatid mo. Dali, nag-lobat na itong isa. So ngayon, ano pa dito? Huwag niyo po kaisa po ang buong mundo sa pangarap ng kaunlaran at biyaya ng kapayapaan. So ito yun, napapaos na ako everyday. I know, I'm tired, nag-iiba yung aking body system, but I can't help it kasi I have to speak up. Kahit madaling araw, bumabaliktad yung mundo ko, kailangan ko sabayan ng oras ng Pilipinas, baliktad ang trabaho ko, but it's okay lang kasi kahit nakahiga ako, pwede naman ako mag-work. I hope na sincere kayong lahat dyan. Kasi ginamit yung pangalan ng Diyos eh. Ginamit yung pangalan ng Diyos, sana sincere kayong lahat ng bonggang-bongga. Okay? And only God knows kung ano ang i-adya niya sa atin. Ako, but I'm very positive. Something big will happen. Big, big, big. Okay?